Nakita ni Shirley si Lelouch sa library, subalit si Sayoko pala ito na naka-CGI sa mukha na natatakot na makita ang sikretong elevator patungo sa secret base sa academy kaya hinalikan ni Sayoko ang dalaga. Matapos ang mga nangyari ay balik na ulit sila Lelouch at Sisi sa pananaliksik kung paano mapapalakas ang Gies para matalo ang Gies na meron ng emperador. Subalit hindi nila alam kung nasaan ang lagusan patungong spirit realm. Kaya balak daw ni Lelouch na gamitin ang kapangyarihan ng mga bansa para mahanap ito. Magkasama sila Sayoko at Rolo nang dumating na ang tunay na Lelouch kaya tinanggal na ni Sayoko ang CGI. Pagbalik ni Lelouch sa academy ay malungkot si Shirley, ngunit hindi alam ng bida ang nangyari. Nang biglang lumabas ang Knights of Round dahil sa Ashford Academy na rin daw sila mag-aaral. Nabahala si Lelouch nang malaman na napilitang halikan ni Sayoko si Shirley para hindi nito makita ang secret base. At dahil pa sa sobrang bait ang pinapakita ni Sayoko kapag nagpapanggap siya ay nagkaroon ng mahigit 100 date ang bida sa iba't ibang babae, iniisip ni Shirley kung bakit bigla siyang hinalikan ni Lelouch. Nang marinig niya na halos lahat ng kababaihan ay nakaschedule ng date sa bida, kaya kinabukasan ay naging busy ang bida sa pakikipag-date at saka nagkaroon din siya ng meeting sa Chinese Federation. At pagsapit ng gabi ay si Shirley naman ang kadate niya, subalit na late ang bida kaya nagtago na lang siya sa galit na babae. Pero nakasalubong niya si Anya na nagtatanong kung siya ang nasa larawan. Pero itinanggi niya ito para hindi malaman ang tunay niyang katauhan. Saka dumating din sila Gino at Ribal dahil nais daw mapanood ni Gino kung paano siya manalo sa sugal gamit ang chess. Tapos dumating pa ang kababaihan kaya tumakbo siya. Pero bumangga siya kay Shirley kaya sinubukan niyang bigyan ng damit pero lalo itong nagalit. Saka lumabas si Millie para ipanukala ang graduation Cupid event. Kung saan sa utos ni Millie ay mapapasayo daw ang crush mo kapag nakuha mo ang sombrero nito. Kinabukasan ay nag-uusap ang mga kapatid ni Lelouch kung paano nila sasakupin ang bumagsak na Chinese Federation. Samantala si Cornelia ay nagsasaliksik mag-isa tungkol sa Gies. At si Kala naman ay pinuntahan ni Nonely para makipag-usap. Plano ni Lelouch na tapusin ang relasyon niya sa mga babae sa event ngayong araw. Kaya inutusan niya si Villeta na siya ang kumuha ng kanyang sombrero. Pero mungkahi ni Villeta na bakit hindi na lang daw si Shirley. Sa anunsyo ni Millie ay naghanda na ang mga estudyante para sa Cupid event kaya napakaraming nag-aabang kay Lelouch. Ngunit bago magsimula ay sinabi ni Millie na kung sino ang makakakuha ng sombrero ni Lelouch ay makakakuha ng mas malaking budget. Kaya sinugod ng mga estudyante si Lelouch, mabuti ay nailigtas siya ni Rolo sa mga ito gamit ang Gies. Samantala tuwang-tuwa naman na magpahabol si Gino. Hindi na nangangamba si Lelouch sa Knights of Round pero nakuha bigla ang sombrero niya. Kaya ginamit ni Lelouch ang Gies para mabawi ito. Saka siya nakipagpalit kay Sayoko. Ngunit dumating ang rugby boys para hulihin siya, mabuti na lang ay isang ninja si Sayoko. Saka binibigyan siya ng direksyon ni Lelouch upang hindi siya mahuli. Subalit kumikilos si Sayoko ng mga ninja moves kaya nagtataka ang mga estudyante. Sinubukan din siyang akitin ng mga dilag pero waepek kay Sayoko dahil isa din siyang babae. Samantala nakatayo lang si Shirley habang nagkakaroon ng kaguluhan dahil kay Lelouch. Tapos nakita nilang ginamit ni Anya ang Mordred para hanapin si Lelouch. Saka nagtaka sila Suzuko sa kabuluhan. Pinag-utos ni Lelouch na bumalik na si Sayoko, subalit nasa library si Shirley. Tapos dinakot ni Anya si Shirley dahil akala niyang ito si Lelouch, pero iniligtas ng dalawang Lelouch ang dalaga na nakita naman ni Anya. Buti ay ipinag-utos ni Villeta na ibalik ni Anya ang nightmare. Kaya naiwang magkasama ang tunay na Lelouch at si Shirley. Napansin daw ni Shirley na tila wala sa sarili si Lelouch kamakailan, saka nakiusap itong ipikit ng bida ang mga mata. Pero hindi niya hinalikan si Lelouch, sa halip ay kinuha ang sombrero ng bida. Dumating sila Suzuko dala ang mga nightmare pero nalamang graduation event lang pala ito ni Millie. Pagkatapos ay nagpaalam na si Millie sa kanila dahil gagraduate na ito. Kaya nagpasalamat ang mga kaklase sa kanilang school president at maging si Suzuko na sakay ng Lancelot ay nagpasalamat din. Pagkatapos ay naging isang magaling na weather reporter si Millie. Samantala habang naglalakad si Shirley ay tinamaan siya ng Gies Chancellor ni Jeremiah, kaya nagbalik na ang mga masasakit na alaala ng dalaga. Patuloy ang pagtulong ng Black Knights kina Shinke para mabawi ang kanilang nasasakupan. Labis na naguguluhan si Shirley dahil sa mga pagbabago sa kanyang paligid, saka napansin niya rin na napalitan ng kapatid ni Lelouch. Nakipagkita ang dalaga kay Suzuko para sabihing naaalala niya na ang lahat pero nandoon din pala si Lelouch. Nasa base sila Villeta at Rolo nang may dumating na mabilis tinapos ang mga bantay sa labas na walang iba kundi si Cyborg Jeremiah para patayin si Lelouch. Kaya naman nagpunta si Sayoko para pigilan siya. Matapang na sumugod si Sayoko, kaya nalaman niyang cyborg na ang lalaki. Isinuko daw ni Cornelia ang kanyang posisyon upang mapatunayan na inosente si Yuffie. At dahil biktima lang ng Gies si Yuffie ay nais niyang ipaghiganti ito sa pinagmula ng Gies, kaya pinatay niya agad si Vivi nang makita ito. Ngunit muling bumangon si Vivi dahil isa siyang immortal.
Nagpatuloy ang bakbakan ng babaeng ninja at ng cyborg na lalaki, subalit hindi napipinsala si Jeremiah. Dumating si Rollo para tumulong, subalit sa taglay na Gies Chancellor ni Jeremiah ay natalo niya si Sayoko. Saka dinakip ng cyborg si Rollo. Nagpunta din si Villeta subalit nagtraidor ito kaya sinabi ang lokasyon ni Lelouch. Kaya agad nilang binigyan ng karampatang lunas si Sayoko sa pinsalang natamo. Saka sinabi ni Villeta na ginawa niya iyon para magkaroon sila ng sapat na oras para labanan si Jeremiah. Nalalaman na ni Shirley ang mga sikreto ni Lelouch, subalit napapaisip ang dalaga kung magkasabwat ba ang dalawa para muling buhayin ang Japan. Dahil dito ay natorete ang utak niya at nagbalak magpakamatay. Subalit nailigtas siya ng dalawang kaibigan. Tapos tumawag si Rollo para magbanta na papunta sa kanya si Jeremiah. Naghinala naman si Suzaku kung sino ang tumawag, pero hinila siya ni Shirley para magpasama. Pagdating ni Jeremiah ay pinaputukan siya agad ng mga bantay dahil nasa ilalim ng giyes ni Lelouch, pero natanggal ito ni Jeremiah gamit ang Chancellor saka sila pinatumba. Nakita ni Lelouch ang ginawa ni Jeremiah kaya nagpalabas siya ng usok para umalis ang mga tao, saka sinadyang magpakita sa cyborg. Napansin ni Suzaku ang kaguluhan kaya itinanong sa mga bantay kung ano ang nangyari. Saka ipinag-utos na protektahan nila si Shirley. Nabalitaan ni Tamaki ang nangyayari kaya sinabi niya ito kay Ogi, kaya tumawag naman si Ogi kay Zero pero nagulat siyang boses ni Villeta ang sumagot. Dumating ang mga bumbero sa lugar, samantala tumakas si Shirley para tulungan si Lelouch. Kaya nang may makitang baril ay kinuha niya ito. Samantala nahabol na ni Jeremiah si Lelouch, subalit sa pagpindot ng isang buton ay natigilan sa paggalaw ang cyborg dahil sa device ng bida. Subalit sa kabila nito ay pinilit pa rin na kumilos ni Jeremiah para sa Britanya. Saka itinanong kung bakit nagtaksil si Lelouch sa sariling bansa. Kaya inilahad ng bida ang kanyang dahilan, dahil nais niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina na si Lady Marian. Ipinagtapat din ni Jeremiah na hindi siya nagpunta para patayin si Lelouch, dahil ang tunay niya daw na pinaglilingkuran ay si Lady Marian at hindi si Vivi. Kaya naman naging kakampi na ito ng ating bida. Samantala nagkasalubong naman sila Rollo at Shirley, kaya nakiusap ang dalaga na sumanib sa samahan nila Lelouch dahil nais daw niyang tulungan ng bida na bawiin si Nonely. Hindi ito nagustuhan ni Rollo dahil nagseselos siya kay Nonely, kaya ginamit niya ang giyes. At tamang-tamang napadaan ng bida kaya nakita niyang nakahiga at duguan si Shirley. Inamin ng dalaga na nagbalik na ang kanyang alaala pero pinapatawad niya na si Lelouch. Sinubukan pang gamitin ni Lelouch ang giyes ng paulit-ulit para hindi sumuko si Shirley, subalit malala ang kanyang sugat kaya sumuko na ang katawan nito. Ngunit hindi niya alam na si Rollo ang may kagagawan. Dumating naman si Rollo para sabihin na papatayin daw kasi ni Shirley si Lelouch kaya inunahan niya na ito. Pero nagkunwari si Lelouch na natutuwa dahil kailangan niya pang gamitin si Rollo para mapabagsak ang emperador at si Vivi. Samantala nakakulong si Cornelia dahil sa kanyang ginawa kay Vivi. At naging madamdami naman ang pamamaalam ni Shirley. Tumawag si Lelouch kay Sisi dahil alam niya na daw ang lokasyon ng order. At dahil sa nangyari kay Shirley ay nais niyang tapusin ang order na siyang pinagmulan ng Gies. Dahil naging kakampi na ni Lelouch si Jeremiah ay nagawa niyang makontak ang order, kaya nakita niya na rin ang itsura ni Vivi. Tapos biglang yumanig dahil nandoon na pala ang Black Knights. At maging si Lelouch ay nandoon na rin pala dahil palamuti lang ang nasa likod niya. Pinagpapatay ng Black Knights ang mga scientist, kaya nagpa siya si Vivi na harapin ng mag-isa sila Lelouch. Nag-alangan ang mga tauhan ng bida dahil walang armas ang mga scientist, pero sinabi ni Zero na gumagawa kasi ng pinagbabawal na eksperimento ang mga ito. Samantala walang problema kina Jeremiah at Rollo ang ipinag-uutos ng bida. At dito rin sa laban na ito tuluyang nasawi si Barkley. May nakitang mga bata ang isang Black Knight, subalit may giyes pala ang mga ito kaya inutusan siyang paslangin ang kasama. Tapos nakita nila na nagti-teleport ang isang nightmare kaya nalaman nilang ito si Rollo. Pero pinatay pa rin sila ni Rollo dahil sa utos ni Lelouch. Maging ang kasamang Black Knight ay pinatay niya para hindi malaman ni Lelouch na dati niyang kasama ang mga bata. Balak pala ni Lelouch na pasabugin ng bomba na itinanim kay Rollo kapag nakalapit ito kay Vivi. Subalit lumabas si Vivi sakay ng Siegfried na kaagad na inatake ang nightmare ni Lelouch. Tapos pinaligiran ng Black Knight si Vivi. Saka sabay-sabay nilang binaril subalit walang epekto sa electromagnetic shield ng Siegfried saka ito umatake. At nang sinabi ni Jeremiah ang pangalan ni Lady Marian ay nagalit si Vivi kaya nawasak niya ang dalawang nightmare. Ipinag-utos na ni Lelouch na yakapin ni Rollo ang Siegfried, saka inihanda ang buton habang matapang na sumugod si Rollo papunta kay Vivi. Natapos na daw ang paghahanda sa pagtakas nila Vivi, pero minabuti niyang tapusin muna ang nasimulan. Nagawa niyang maputol ang mga paa ng nightmare ni Rollo subalit tagumpay naman itong nakakapit sa Siegfried, pero kinuryente siya ni Vivi. Pero bago mapasabog ni Lelouch si Rollo ay may bumaril sa kahinaan ng Siegfried na walang iba kundi si Cornelia, na isinisisi din sa Gies ang pagkamatay ni Yuffie kaya nais niyang patayin si Vivi. Kaya habang walang depensa ang Siegfried ay umatake sila Lelouch at Cornelia nang magkasabay na siyang nagpasabog sa nightmare ni Vivi.
Ngunit giit ng mga kasama niya na hindi mamamatay si Vivi dahil immortal ito, nang dumating si Sisi sa loob para tapusin ang dating mga kasamahan para matigil na ang paggamit ng Gies. Pagtingin nila sa Siegfried ay nakatakas na si Vivi, subalit duguan nito na tila nawala ang pagka-immortal. Nang dumating naman si Charles na naiinis sa pagsisinungaling ni Vivi tungkol sa pagpapadala ng assassin kay Lelouch. Nakita ng bida na nakahiga si Vivi, ngunit paglapit ay napunta siya sa spirit realm, kung saan sa itaas ay nakita niya si Emperador Charles. Natatakot ang bida na makipag-eye-to-eye contact sa tatay niya dahil pareho sila ng Gies at mas malakas ang sa Emperador. Kaya sinubukang gumamit ni Lelouch ng mga salamin para subukang matalo ang Gies ng kanyang ama. Nagawa nga niya ito, kaya tinapos ni Charles ang sarili nitong buhay. Kaya hindi makapaniwala si Lelouch na nagawa niyang manalo sa Emperador. Samantala nais gamitan ni Suzaku ng refrain si Kallen upang malaman ng binata ang mga katotohanan na nalalaman nito. Subalit nang maisip na ganito ang gawain ni Lelouch ay itinapon niya ang droga. Samantala nanghihina na si Vivi dahil napasa pala kay Charles ang pagiging immortal niya. Kaya naman muli itong nabuhay sa spirit realm at na-corner si Lelouch. Muling sinubukan ni Lelouch ang Gies subalit wala ng epekto kay Charles. Kaya pinagbabaril niya na lang ang katawan nito pero hindi namamatay. Kaya napabagsak nito ang ating bida. Tapos dinala siya ni Charles sa mundo ng espiritual. Samantala nakipagkita si Ogie kay Villeta dahil namimiss niya na ito. Subalit balak niyang patayin ng lalaki pero walang balak na lumaban si Ogie. Dahil kahit na ipinagbabawal ang naging relasyon nila ay minahal daw siya ni Ogie. Kaya sinabi ni Villeta na sana hindi na lang kita nakilala, ouch ang sakit. Samantala nagpunta na rin sa loob ng mundo ng espiritual si Charles, saka sumunod si Sisi. Kaya giit ni Charles na oras na daw para tuparin niya ang hiling ng babae. Nagtaka naman si Lelouch dahil may koneksyon pala ang dalawa. Kaya ipinaliwanag ni Sisi ang kanyang kahilingan at kontrata nila ni Lelouch. Dahil nais daw mamatay ni Sisi. Dagdag pa ni Sisi na sa hinaharap ay mapapasa kay Lelouch ang pagiging immortal niya. Tulad ng nangyari kay Charles nang mapasa sa kanya ang pagiging immortal ni Vivi. Subalit hindi maintindihan ng bida kung bakit nais nang magpakamatay ni Sisi. Giit naman ng babae na espesyal daw ang buhay ng tao dahil sa kamatayan. At kung gusto din daw ni Lelouch na matapatan ang kapangyarihan ni Charles ay kailangan niyang patayin si Sisi. Pero ayaw pa rin gawin ng ating bida. Samantala hinahanap ni Suzaku si Lelouch para kumprontahin. Kaya nagpunta siya sa secret base pero nasa ilalim ng Gies ng bida ang mga ito. Napunta si Lelouch sa nakaraan ni Sisi, kung saan nakita niyang nanggaling pala sa isang madre ang kapangyarihan ni Sisi. Kasalukuyang naglalaban sila Villeta at Sayoko. Subalit bago nito mapatay si Villeta ay humarang si Ogie. Kaya siya nahulog subalit sumunod naman ang babae para iligtas siya. Sa nakaraan ni Sisi ay ipinakita na niloko siya ng madre para mapasa kay Sisi ang sumpa ng pagiging immortal. Nagawang makabalik ni Lelouch sa spirit realm subalit pinigilan siya kagad ni Charles. Pagkatapos ay umilaw dahil isinasagawa na nito ang ritual kay Sisi. Pero umalis ang babae para tulungan si Lelouch. Kaya patuloy na inatake ng bida ang spirit realm hanggang sa mawasak ito. Samantala sa labas ay nagtagumpay sila Nina at Isnizel sa paggawa ng mapaminsalang bomba na tinatawag na Fleya. At nakalabas na rin sa spirit realm sila Sisi at Lelouch. Pero nawala naman ang mga alaala ni Sisi. Nangamba ang Britanya dahil sa pagkawala ng Emperor, dahil naiwan pala ito sa spirit realm at hindi makalabas. Subalit nagdulot naman ito ng pagkawala ng alaala ni Sisi kaya akala nito ay isa pa rin siyang alipin. Saka tumawag si Jeremiah para sa bihag nilang si Cornelia. Samantala binubugbog ni Kallen si Suzaku, pero ayaw lumaban ng binata dahil siya daw ang mali sa pagbabalak na gumamit ng refrain. Sa tulong nila Shinke ay itinatag na ni Zero ang United Federation of Nations upang matalo ang Britanya. Pagkatapos ay dinalhan ni Lelouch si Sisi ng paborito nitong pizza para tulungang magbalik ang alaala. Nagdadalawang isip na daw si Suzaku sa landas na pinili niya 8 taon na ang nakakalipas. Giit ni Anya na walang saysay sa kanya ang nakaraan dahil kahit mayroon siyang diary ay wala pa rin siyang maalala. Kaya naisip ng binata na baka ginamitan si Anya ng Gies ng Emperador. Dumating ang knight na si Bradley na may mga sinasabing masama tungkol kay Yuffie. Kaya nainis si Suzaku, subalit dumating din ang Knight of One na si Waldstein, maging ang Valkyrie at mga Garets para protektahan ang lugar mula sa Black Knights. Saka pumasok si Bradley sa loob para kamustahin ang sexy nilang bihag na si Kallen. Subalit dumating din si Gino para sabihing galit sila sa mga manyak. Ipinaalam ni Detard kay Lelouch na nakahanda na ang preparasyon para sa pagsasapubliko ng kanilang samahan. Sama-sama itong pinanood nila Isnizel at mga knights ng Britanya. Ipinanukala ni Zero na sila daw ang magiging kalasag ng mga bansang inaapi ng Britanya. Dagdag pa ng bida na ang una nilang hakbang ay ang bawiin ang Japan mula sa Britanya. Subalit nagawang mahak ng Emperador ang live broadcast na ikinatakot ni Lelouch. Ipinag-utos ni Detard na tanggalin ito subalit hindi nila magawa. Saka hinamon ni Charles ang bida kung sino sa kanila ang magwawaging makontrol ang buong mundo.
Kumpiyansa ang mga sundalo ng Britanya na mananalo sila sa digmaan, subalit hindi pa rin magpapatalo ang Black Knights. Dahil sa nalaman ni Lelouch ay naisip niya ang kaligtasan ni Nunnally. At dahil torete siya ay aksidenteng napagmalupitan si Sisi. Pero agad naman na humingi ng tawad si Lelouch. Napilitan siyang tumawag kay Suzaku, kaya napilitan na ring umamin ang bida na nagbalik na ang alaala niya. Dahil sa wala na siyang ibang alam na makakapagligtas kay Nunnally. Subalit bago daw iligtas ni Suzaku si Nunnally ay gusto niya munang makipagkita sa kanya ang bida ng palihim. Nagsimula ang bakbakan ng magkabilang panig sa pagitan ng Britanya at ng United Federation of Nations sa pangunguna ni Shinke. Nagpapanik na ang mga Britanyans subalit giit ni Waldstein na paparating na ang reinforcement nila. Sa gitna ng kabuluhan ay nagpunta si Lelouch sa Kurorugi Shrine para kitain ang matalik niyang kaibigan na si Suzaku. Ngunit hindi siya mapatawad ni Suzaku dahil sa mga krimen na nagawa. Gayunpaman ay lumuhad ang bida para makiusap na iligtas si Nunnally. Pero sinubsob siya ni Suzaku dahil ang lakas ng loob na humingi ng pabor gayong pinatay niya si Yuffie. Kalaunan ay sinabi ni Suzaku na pangatawanan na lang ng bida ang sinabi niyang siya ay kabalyero ng katarungan. Dahil alam niya na ang hangarin din ni Lelouch sa huli ay ang kapayapaan para sa lahat. Saka nangako si Suzaku na makikipagtulungan na kay Lelouch alang-alang kay Nunnally. Subalit dumating ang mga nightmare ng Britanya para arestuhin si Lelouch, kaya inakala ng bida na niloko lang siya ni Suzaku. Samantala tuwang-tuwa si Bradley na magpasabog ng sasakyan at ng mga nightmare ng mga Japanese, saka walang awa niyang tinusok ang isa pa ng walang laban. Tapos si Waldstein ay balak na ring sumali gamit ang kanyang Galahad nightmare. Nagdadalawang isip sila Nagasa at Shogo sa utos ni Zero na pabayaan muna sila Shinke sa pagsalakay. Subalit giit ng leader nilang si Todo na kailangan nilang magtiwala kay Zero. Inatake ni Waldstein si Shinke upang mapatay niya ang commander, subalit pumalag si Shinke saka gumamit ng malakas na laser pero nasalag ng espadang Excalibur kaya sumabog ang mga kasama. Nagpatuloy ang paglalaban ng dalawang pinuno ng kanilang army pero natatalo si Shinke. Kaya tumira siya ng energy beam na nagpasabog sa isang ship. Dahil dito ay naghihintay na si Todo ng utos ni Zero, subalit nadakip na ito ng mga kalaban. Mula sa screen ay kinausap siya ni Snizel. Dahil gusto siya nitong pasukuin upang mapagbigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ayaw ng bida ng inaalok niya. Ipinakita ang nakaraan na nagamitan na pala ni Lelouch ng Gies si Guilford. Kung saan ipinag-utos ng bida na kapag humawak siya sa kwelyo ay makikita siya ni Guilford bilang si Prinsesa Cornelia. Dahil dito ay inatake ni Guilford ang mga kasamang knight sa kinuha at itinakas si Lelouch. Kaya napagtanto ni Snizel na totoo nga ang Gies. Dahil sa nangyari ay nakasakay na ang bida sa kanyang nightmare. Tapos nagpunta siya sa base ng Britanya sa Tokyo na may nag-aabang na rin ng mga bantay. Gamit ang mga tren ay pinalabas niya ang special device na nakakapagpatigil sa mga nightmare na nagsanhi din ng pagkawala ng kuryente sa buong Tokyo. Sa kanya inutusan si Todo na simulan ang operasyon. Kaya mula sa dagat ay lumabas ang kanilang mga nightmare. Samantala si Rollo naman ay nagpanggap na sundalo ng Britanya para bawiin si Nunnally. Dumating si Suzaku sa battlefield para takutin ang bida dahil sa ngayon ay nagtataglay ng mapaminsalang missile ang Lancelot. Pero inutusan ng bida si Jeremiah na atakihin si Suzaku kaya naglaban ng dalawa. Subalit nagawa ni Suzaku na pasabugin ng napakaraming alagad ni Lelouch sa kalangitan. Nagtataka naman si Guilford kung bakit kinakalaban niya na ang sariling bansa. Sa kagamit ang Gies ay muli siyang inutusan ng bida na atakihin si Suzaku ngunit nakailag ito. Ipinag-utos na kay Suzaku na mag-suicide gamit ang Fleya para mapatay si Zero pero ayaw itong gawin ng binata. Subalit dahil tatlo ang kalaban niya ay nagawa siyang makuryente ni Jeremiah. Ngunit dumating naman si Gino para iligtas si Suzaku. Samantala patuloy ang misyon ni Rollo na iligtas si Nunnally. Pero ang totoo ay nais niyang patayin si Nunnally para siya na lang ang kapatid ni Lelouch. Patuloy ang bakbakan ng mga nightmare sa ere. Nang biglang kumapit si Anya sa nightmare ni Lelouch, kung saan nakatutok niyang ginamit ang cannon sa shield ng bida. Samantala tagumpay na nakarating si Sayoko kay Kallen dala ang uniform nito. At agad din silang nagpunta sa Guren. Patuloy ang malagim na bakbakan ng mga nightmare sa ere, samantala patuloy sa pag-atake si Anya nang bigla siyang maapektuhan ng Gies kaya nahulog ang nightmare niya. Ngunit nabihag naman si Zero ng mga kalaban sa pamumuno ni Bradley. Agad na sumakay si Kallen sa Guren na nagkaroon na ng bagong mga features dahil ito pala dapat ang gagamitin ni Suzaku. Kaya sa sobrang bilis nito kumilos ay liwanag na lang nito ang nakikita. Samantala sinusubukan ni Bradley na mawasak ang depensa ni Lelouch. Tapos meron pang parating na panibagong puwersa ng Britanya na sakay pala ang emperador sa loob. Mula sa lupa ay pinagbabaril nila Tamaki sila Bradley para makawala si Zero. Pero mabilis lang siyang tinapos ng mga ito, subalit nagkaroon ng tsansang umatake si Lelouch pero agad na nakontra ni Bradley. Subalit bago pa siya matapos ay dumating naman si Kallen para tulungan ng ating bida. Saka ipinakita ang napakaangas na bagong disenyo ng Guren. Kaya nang hinayang sila Lloyd dahil sila ang gumawa ng mga upgrades nito.
Nagsimula ang bakbakan ng dalawang napakabilis na nightmare. At gamit ang kamay ng Guren ay mabilis na pasabog di Callan ang napakaraming mga kalaban sa ere. Tapos gamit muli ang kamay ay nagpalabas ng flying disc kaya natanggal ang kalasag ni Bradley. Umatake si Bradley pero nawasak ang sandata niya, saka gamit ang signature move ng Guren ay nagawa niyang matalo ang kalaban. Inatake ni Suzuko si Zero pero dahil sa bagong lakas ng Guren ay nasalag ito na ikinamangha ng binata. Tagumpay nang nakapasok sila todo sa base ng kalaban, kaya itinaas ng Britanya ang depensa sa papasugod na Black Knights. Sa gitna ng laban ay sinabi ni Shogo kay Todo na hindi mapagkakatiwalaan si Zero. Nagawang makatakas ni Cornelia sa pamamagitan ng isang device. Samantala patuloy na pinipigilan ni Callan si Suzuko. Ipinag-utos nila Lloyd na tumakas na si Suzuko dahil mas malakas ang Guren sa Lancelot kaya nawasak ang kanyang baril at nagawa ding matanggal ang kamay ng Lancelot. Subalit sa kabila ng utos ay hindi pa rin ginagamit ni Suzuko ang Fleya dahil marami ang masasawi. Kaya tinanggap na lang ni Suzuko ang kamatayan, subalit gumana ang gias ni Lelouch sa kanya kaya ginamit niya na ang Fleya na nagliwanag sa kalangitan. Umatras ang mga puwersa ng Britanya kaya nagtaka si Nagasa. Kaya naman inutusan niyang tumakas na din ang mga kasama. Subalit nang makita ni Lelouch ang Fleya ay nabahala siya sa kaligtasan ni Nonnelly. Dahil sa lakas ng Fleya ay madami ang mga nasawi, ngunit pinrotektahan ni Guilford ang bida sa pag-aakala na ito si Prinsesa Cornelia. Tinawagan ni Lelouch si Rollo para makausap ni Nonnelly pero giit ni Rollo na patay na ito. Subalit hindi matanggap ni Lelouch na wala na ang pinakamamahal niyang kapatid. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.